Ito po yung naging pahayag ni bagong senador na Erwin Tulfo, kapatid po ni si Ben at Raffy Tulfo. Kapatid din nila yung binugbog ni nila Claudine Barreto at saka ni Raymart Santiago na si Mon Tulfo. Lahat po yan, kung titingnan nyo ho, yes, oo ho. Yung mga komentarista, mga reporter, pag nagko-komento ho yan, kalamitan ho yung sa, pasensya na rin po kayo kahit sa ako, talaga hong madiin ho kami when it comes sa corruption, kagaguhan din. Nagko-komento ho kami at salamat sa Panginoon na rin at pag nagko-komento naman tayo, talaga namang may katotohanan. Bagamat ingat din kami sa pagkokomento dahil wag lang kaming magme-mention ng mga name at syempre alam rin namin, kami rin naman ay nag-aral, kami rin ay nag-training at ako tapos din naman ako ng mga kurso, kaya nga sabi ko nga is ingat, baka makasuhan ng cyber libel or oral defamation, libelo, ganon. So kaya maraming mga komentarista, yung iba hindi matapang kung tumalakay. Ingat sila matamaan yung mga kupal ng mga politiko, yung mga magnanakaw na politiko ng ating bansa. Halos lahat, karamihan. Konti lang naman yung matutuwid sa ating bansa na hindi nagnanakaw Karamihan talaga magnanakaw. Kaya nagkaletse-letse ho, nagkahirap-hirap ang Pilipinas dahil sa mga kurakot ng mga magnanakaw ng mga politikong naupo sa ating pamahalaan. Sa presidency, sa senador, congressman, sa governor, at yung mga adipores nila kung minsan na marami, kung kadikit nila ng mga bukal, vice gov, mayor, vice mayor at saka yung mga hinila nilang mga kakonsyales nila. At hindi naman ho lahat talaga magnanakaw o talagang mga korap, pero mas marami ho. At makikita nyo naman yung mga hindi naman talaga public servant yung iba, kundi talaga pag naupo mga magnanakaw at korap, nagpapayaman ng pamilya, alipores at sila. Nagpapakasikat, nagyayabang, nagmamakapangyarihan. Pero namamatay din ho. Kala nila wala silang kamatayan. Isang sakit, high blood lang ho sa kanila. Isang aksidente sa katakawan nila ng mga pagkaing merienda nila, kinakain nila. Walang tigil ho. Patay din. Kundi madiabetic yung mga iyan. Yung sinasabi ko ho, ang mga mamamahayag ho, natutuo, galit sa mga korupsyon, lalo na dyan sa mga politiko. Di namin kaibigan yan, di kami kumakamay dyan sa mga yan. Maliban yung mga mamamahayag na talagang nakikinabang o binibigyan o di kaya paswelduhin ng mga munisipyo kapitolyo. Hindi yan tumitira, hindi yan tumatalakay sa halimbawa yung mga kampi sa mga presidente na masama, hindi yan tumatalakay, hindi yan tumitira ng mga congressman, senador, na mga magnanakaw halimbawa katulad nila, kung sila ay naging senador o naging congressman na galing sa pagiging media, hindi nila tinitira yan kasi nga kapareho nila. Pero yung totoo na hindi magnanakaw na naging media, na komentarista, na naging senador, congressman o naging politiko, hindi ho sila natutuwa sa mga nakawan. Natutuwa sila na nasa loob sila ng mga gobyerno, na nakapasok sila nanalo, pero hindi sila natutuwa at hindi sila nakikinakaw. Sila pa nga nag-expose at hindi sila natutuwa. Pero yung mga media-medyahan, kay member pa raw sila ng kung ano-anong organisasyon ng mga media. Ang daming bayaran din ho, alam natin yan. Dami hong ginagamit ang pagiging media para makapag-extort, dami hong ganyan. Dami hong alipores. Pag nagsasalita si senador, si congressman, nakadikit lahat yan dahil may paabot-abot yung mga korap na mga magnanakaw ng mga mambabatas at mga governor at mga mayor. Pero tayo hindi tayo nagaganyan. Hindi tayo nakakadiri yung mga ganyan. Hindi sa nagmamalinis ho tayo ito pong nangyari kay alam ko na matapang siya, alam ko na
Pero matapang siya dahil kalaban nga pala nila sa politika. Hindi naman siya matapang para sitahin yung mga korupsyon, hindi yung mga pinagsasabi ng mga ano iimbestigahan. Hindi. Pag kaalipores na nila, pagkapareho nila ng partido, o baka manamalitahan nga sila kung may katotohanan ito si Erwin, ay di tano naman tirahin nila yung kasamahan nila, hindi, yung kalaban nila. Ito ho, nakapagbanggit po siya ng mga masasakit na salita. Pwede nyo namang sabihin, hindi ka na po Erwin Tulfo, komentarista, o komentarista ka, pero wag doon ka magsalita sa sarili mong channel. Doon ka bumakbak o kung saan kang radio bilong o di kaya saan ka TV kasapi pa. Pero doon ka magkomentarista, magngangaw ka. Pero bilang senador, wag naman. Senador ka kaya bumababa ang tingin ng tao sa inyo. Sa inyong magkapatid na inaasahan naman namin, lalo na kaming mamamahayag din ng matagal. Inaasahan namin na i-expose nyo. Natitirahin nyo lahat ng korap dyan sa Senado, Kongreso, sa lahat ng departamento ng gobyerno na maraming korupsyon. Doon namin inaantay nangyayari. Wala, tameme din So marami siya kekwelyuhan daw, bibit-bitin daw niya, wala siyang pakialam. Okay lang din sa akin na kasuhan mo na lang itong si Cayetano, yun na lang. Pero yung salitaan mo ng ganyan, oo. Pero binababa mo lang yung pagkatao mo. Anyway, matagal na rin kasing kilala siya sa ABS-CBN noon, sa kung saan na nagsasalita. Nung panahon ni Duterte, ay siya ang alam ko na linya sila pati sa PCSO yata, yung mga kapatid nila. Siyempre, alam mo naman, ngayon senador na, dalawa pa sila magkapatid. Yung mga dating pinagsasalitaan nila, pinagbumumura-mura nila, kagaya sila Ontiveros noon, di ba, kung sino-sino mga sinasalitaan niya mga nakaupong senador o congressman, o ngayong kasama niya, hindi rin na rin niya pinagsasalitaan kasi nga, kadikit na niya. So, kitang-kita naman ho na mamamaya, kaya marami ang umayaw, marami ang nandiri, marami ang naipokrituhan, kaya ayaw na sa inyo Erwin Tulfo at Rapi Tulfo. Ewan ko lang kung mananalo pa po kayo kung paano yung babawiin yan sa mga kapwa ninyo ng mga mamamahayag o sa mga kapwa ninyo. Baka naman yung ibang mamamahayag naman nayayabangan na rin sa inyo, baka hindi nyo lang alam yan, baka hindi nila nakikitang gumaganap kayo sa tungkulin ninyo, kaya may bumabatikos din sa inyo. Kaya baka sa susunod din na kayo manalo o magbalik media na lang kayo, ngaw-ngaw na lang uli ng ngaw-ngaw. Pero sana nga matalo na nga kayo. At hindi kayo karapat dapat sa Senado. Bagamat nabubulok na yung Senado, bulok na nga rin lang. At maraming mga kurap. Kayo pa, sana kakitaan ng kaayusan naman sana. At hindi tatakip o kundi pagsisiwalat sa mga lahat ng mga korupsyon man lang sana, hindi naman namin nakikita, kaya sorry. So ito, nagbagamat kayo ay mukhang namunawan at parang naghihingi ng paumanhin ngayon, ewan ko kung makukuha nyo na. I think hindi nyo na makukuha ang simpatiya o pagtitiwala ng mamamayan kasi nakita na namin ewan ko lang dun sa iba, pero ako ay personally hindi na. Bagamat isang boto lang ako, pero sana bigyan pa kayo ng Diyos ng pagkakataong magbago at talagang magsiwalat ng katarantaduhan dyan. Dahil media kayo Kung media nga kayo talaga, pero baka hindi na kayo media. Baka politiko na rin kayong trapo, traditional politician o basahang politician. So, paano pa kaya? Kailan pa kayo magkaroon tayo ng mga matitinong mga Si Sol Aragones, I think matino yan. At marunong gumanap. Oo, nagagalit din. Nabibwisit din, pero kitang-kita na lumalaban sa saan mang korupsyon at kamalian. Pero kayo hindi Kayo ni Rapi Tulfo hindi Si Erwin hindi Parang nakadikit lang yata sa mga Marcos. Yun na, ganun, protector na yata Sorry, yun ang aming nakikita. Maaring konti lang kami, pero
Ewan ko kung sa susunod na botohan kung manalo pa kayong dalawa. Huwag na sana. Ay siguro baka nga lang naging komentarista kayo noon, no? Naging media para maging politiko someday. At ngayon nga, naabot nyo na. Pero wag na sana kayong umakyat sa pagka-presidency. Malabo, lalong magkakalintik-lintik ang Pilipinas. Traditional politician din kayo. Malayong maging public servant. Ito ang senador na walang ethics, dapat ireklamo sa ethics committee ng Senado. Mapanganib, bully. Ba't kahiya-hiya sa Senado yan? Kahiya-hiyang mambabatas. Kanino kaya nila ito namana? Pare-pareho sila magkakapatid. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwelyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate blue ribbon chairman. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Ko reporting.